Scroll tayo last. Pisces daw. Pisces. This is a Pisces Sun, Moon, Rising, and Venus bonus reading for the month of April. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga Pisces? Kamusta mga isda sa karagatan? Alright. Let's see. Very dreamy pa rin ba ang energy ng mga Pisces? Let's see. I-channel natin mabuti. Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus bonus reading for the month of April. Let's see. Sana maganda ang reading ng ating mga Pisces. Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus bonus reading for the month of April. Love, life, career, personal development para sa ating mga Pisces. Para sa ating mga isda. Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus bonus reading. Ending. Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus. Bonus reading for the month of April. Let's see ating mga isda. Manifestation in reverse, meron ka mga ine-expect, pinagdasal, pinagtrabahuhan, at nagkakaroon ng delays. Hierophant. Okay? Thinking of long-term commitment, mga kontrata sa business. You're trying to avoid conflict right now. Trying to avoid conflict ang mga Pisces sa isang kasal, sa isang kontrata. But I feel andito pa rin yung heart mo sa isang love connection na binigyan mo ng pangako in the past. Okay? Alam mo yung kung ano yung gusto mo. Alam mo kung ano yung wish fulfillment mo right now. And sabi mo, iiwanan mo or magde-detach ka sa kahit anong connection, business, or love na hindi amoy success. Ay, nako. Meron ka ring hinihintay na good news or a message, conversation sa isang tao na nakikita mo as your wish fulfillment. Okay? You're waiting for a good news, good outcome. But right now, parang walang movement, walang pagbabago for now. Kung may mga travel, I feel nagkaroon din ng delays. Because meron kang ine-expect na positive transformation sa hinihintay mong harvest time. But for now, parang nagkaroon ng stagnant energy yung manifestations. Okay? For now, sabi mo, nagkaroon ka ng mga maling decision because of overextending yourself. Parang may mga taong hindi mo naman obligasyon, pero sobra-sobra kang nagbigay, at dahil nawili ang mga tao na to na tinutulungan mo sila, judgment in reverse, maling decision, umasa, sumandal, kumapit, luminta. Alright? So the masculine here, sabi niya this time, may mga bagay na tatanggihan na niya. Lalo na kung alam niyang hindi naman requited, no? This is not being selfish. Alam mo yun, na parang lahat ng bagay, sa totoo lang, lahat ng bagay transactional. Kung tutulong ka ng isang beses, that's fine. But if may tao kang regular na binibigyan ng help, then what's in it for you? Sa totoo lang, transactional ang buhay. Kasi kung bigay ka ng bigay, maubos ka. Alam mo yan, kung sa pamilya, ikaw yung sinasandalan, inaasahan, maubos ka. So, ano rin ba yung naitutulong ng mga tao na to? Kasi dapat okay, if like, ikaw yung breadwinner, ano rin ba yung naitutulong nila sa'yo? I'm not saying, like, 100% mabayaran yung nabigay mo na help. But at least, may naibibigay din sa'yo na tulong, assistance, pag kailangan mo, little help. Ipag-drive ka, dalhin ka sa ganon, ayusin yung papel, something like that. Kasi bigay ng bigay. At sabi mo parang, naaabuso na yung at wala kang boundaries. Nakikita ko wala kang boundaries. Sobra-sobrang bigay. Kaya itong mga taong taker, take, naubos ang pise ng mga Pisces. Alright? For now, may decision ka to give full commitment sa isang feminine. Okay? Offer of love. Okay. Dropping the burden.
dropping the burden sa isang relationship, meron kang gustong kausapin, I feel this is a new person na gusto mong mag-commit. Meron isang babae in the past na binigyan mo ng pangako, this could be an ex-wife, this could be like a baby mama, may anak energy, wala ka namang planong ipaglaban to, but nandyan pa rin yung title nitong babae na to bilang wife or baby mama, okay? Nanay to ng anak mo. Meron kang gustong balikan na isang tao, but I feel there's a new person here na gustong bigyan ng commitment ng masculine. Let's see. Parang ganito na rin yung energy last time na gusto nang magbigay ng commitment ng masculine sa new person. New love or like a young love energy. Okay? Let's see. The reason for the reading here is temperance. Naging mainitin yung ulo mo, na trigger ka. Marami kang manifestations na nagkaroon ng delays. At sabi mo is charge it to experience. Kung nagkaroon ng mga pagkakamali, mga taong umabuso, mga tao, business partners, mga kaibigan, kung sino man yan, kamag-anak, who took advantage of your kindness, sabi mo this time, kilala mo na itong mga tao na to. Okay? Mental clarity, amethyst crystal, to balance your heart chakra and to have harmony sa relationship sa paligid mo, Madagascar rose quartz. Okay? Nagkaroon ng decision ang mga Pisces here. Decision to, ano ang decision na to? Oh my gosh. Nagkaroon ka ng decision na nagdala sa'yo sa conflict. Ano yan? So, mayroon kang prayers and manifestations na sana lahat ng broken heart, disappointment, magdala na ng healing. Hindi mo ngayon alam kung paano i-heal yung broken heart mo. Hindi mo alam kung ano na yung next. Hindi mo alam kung mag-heal ka pa. Alam mo yun? Parang medyo nandun ka sa rock bottom energy. Medyo nagiging pessimistic ka. Okay. There's a feminine in this connection na matalas magsalita. Marami siyang gustong sabihin sa masculine, but for now, tumatahimik muna siya. Sabi ng person ng mga Pisces, okay, yung person ng mga Pisces nagfo-focus sa kabuhayan, showcase. And very strong yung personality, no, nasabi, kaya ko to, I don't need the Pisces. Pisces, nasaktan mo tong person na to. This person feels betrayed. Sobra-sobra yung sinaksak mo daw sa likod niya. At sabi niya, because of that, sabi niya, kakayanin niya. Kung ano man to, nagtanim siya, nag-rebuild siya, at sabi niya, kakayanin niya to without you. Sobrang mong nasaktan ang tao na to. Again, the masculine is the protector, the provider. The feminine is the nurturer and the receiver. If sasabihin ko masculine, feminine energy, these are energies. Okay? Claro? So, may fear and doubt dito kung matatapos pa yung sadness sa radar mo, sa orbit mo. Until the end of July, I feel the masculine would want to speak his truth. Okay? To balance the energy here, to protect yourself from the negativity and evil eye, Madagascar Black Tourmaline, yung protection crystal natin. Okay? May bawal na pag-ibig dito. The masculine is trying to heal, but I feel the masculine is connected with like forbidden fruit. Gaano ba katamis yan? Alright, so masculine, last reading, meron na rin ako nakita dito. You're dealing with like illegal business transactions. And you're trying to heal. Alam mo, meron ka mga ino-overthink. Kasi may pinasok ka na mga bagay na hindi legal. If this is mga papel lang na pinalakad, pinafixer, or kung ano man, that's fine. Pero kung ito ay malaking gulo, matagal mo na itong ginagawa. Okay? Para kumita ng malaki. Alright. Nakatali ka na dito. I feel because of like,
na-entangled ka na sa energies nitong mga business partners, hindi ka na makawala. And you don't know how. Hindi ko rin nakikita na gusto mong kumawala here. But sabi ng masculine here, kung ano man tong pinasok niya na negosyo na may kasamang like, I don't know, fixer or illegal activities. You're trying to fix it para hindi ka sumabit. Nakatali ka na dito. This is like no way out energy. And I feel for the masculine, dati mo na itong ginagawa, kaya confident ka. But ito yung sinasabi, no? Kapag kampante ka na, diyan nahuhulog ang divine justice kung may kailangang baguhin at ayusin sa sistema. If someone is like being stubborn sa old toxic ways, may divine justice na naghihintay para dito. Okay? Pagdating sa pag-ibig, sabi ng masculine, dati na niyang gawi. Okay? Dati na niyang gawi na magkaroon ng like this kind of connection. Toxic connections. Bawal na pag-ibig. Itinatagong pag-ibig. But inaayos niya, no? Kung nagkaroon ng baby mama, kung may nabuntis, may inaareglo, tumahimik ka, etong pera, pumunta kang probinsya, mamuhay ka, tatawagan kita kapag first birthday ng bata. Alright, kaperahan, binibigyan, no? May mga phoenix to, tong masculine na to. And habit niya to. Wala siyang planong magbago because may pera tong lalaki na to. At sabi niya, bakit siya magbabago? Bakit niya bibitiwan tong old toxic ways kung nababayaran naman? Kung nababayaran naman tong mga tao na to. Kung nahihil naman ang situation ng pera. But you know what? May mga taong, ako naniniwala ako sa paboritong anak ng Diyos. With this kind of energy, I feel this person has a like, malaking, this person could be a big blessing sa society. But naa-abuse yung power. Power of money, power of connections, power of title, power of name, kung ano man to. Sooner or later, hihiklatin ni God yung rug under your feet. Off guard. Off guard. Patong-patong na karma. Patong-patong. Yung tinatry na i-fix dito, very surface level. But yung karma, yung clone ng karma, alam mo yon, nakaganon, nakaangkla. May warning na ang divine. Kung sino man yung hindi gumagawa ng maganda dito, may warning na yung divine. Parang sumobra na sa 3. But this person, na sanay na gumawa ng hindi maganda, komportable. Kuya-kuy sa duyan, na parang okay lang, hindi naman ako nahuli. Okay lang, paboritong anak naman ako ni God, hindi ako napaparusahan. But this feels like, sasabihin ng divine, too many warnings already. The moment na sobrang komportable at kampante itong lalaki na to, bababa ang divine justice. Alright? So, careful. Careful, careful. Alright? So, kung yung binigay na blessing, it should be like for the good of people. Ito kasi minsan yung nagiging challenge, no? Kapag nabe-bless ng money, power, connections, ginagamit sa hindi maganda, ginagamit para makatapak ng ibang tao. Minsan may awareness, minsan wala. But, kailangan talaga minsan, kung hindi mag-gets, no, yung lesson na don't do that, kung ilang beses nag-scream ang mga spirit guides na don't do that, stop, don't harm yourself. But, nalunod, no? Nalunod sa tagumpay, may palo sa tadhana. Alright? So, yun lang, no? Kasi parang, binibigyan tayo ng blessing to be a blessing sa ibang tao. But, some people, ginagamit to take advantage of other people, to make themselves feel powerful and to look down on others and to make
to belittle other people. Okay? So, yun, I feel, no, naitawid naman ng divine yung mga warning na to. So, careful. Careful. Parang maraming warning na. And I don't know kung ilang chances pa, ilang warning pa yung ibibigay bago ibaba ang divine justice, but you've been guided, all right? So, and that will be the Pisces reading, bonus reading for the month of April. See you again in a few days for your May reading. Bye-bye.